Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, October 20 na po, 2025, Bagyong Ramil unti-unti na pong lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility at ngayong araw po ng Lunes, bandang hapon ay nakalabas na ito ng PAR. Aalamin din po natin ang mga detalye sa magiging posibleng bagyo nga ba na susunod dito kay Bagyong Ramil sa may bandang silangan ng ating bansa. Aalamin po natin lahat yan, pati na rin ng weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. So bago ho natin ipagpatuloy yung ating update, hingi lamang ko ng pabor, baka ho pwede nyo i-like yung video natin bilang pagsuporta ho at para lumakas yung engagement natin at makaabot po ang update natin sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tara ho, tignan natin muna yung ating pinaka-live weather system na ginagamit. So makikita nyo mabuti yung unti-unti pong paglabas. Ito po no, paglabas ng Bagyong Ramil sa ating Philippine Area of Responsibility, which is good news po ito dahil nakalabas na po ito ng ating kalupaan or sa tinatawag din natin na Philippine landmass. Pero hindi pa ito totally nakakalabas ng PAR. Ngayong hapon pa po yan, bandang alas 2 or alas 3 po ng hapon ang kanyang paglabas. Alamin natin yung mga susunod na mga lugar dahil kahit ito po yung makalabas na ng PAR, yung trap or extension po ng kanyang hangin ay patuloy pa rin pong makakaapekto sa ilang bahagi ho ng Luzon. Meron pa rin tayo nakataas na warning signal pero ibinaba na lamang yan sa signal number 1. Aalamin natin yung mga lugar. So tignan muna natin yung mga lugar na susunod na dadaanan ng Bagyong Ramil kahit ito'y palabas na ng PAR. At kayo ng madaling araw po ng alas 2 ay dumaan po ito 350 kilometers dyan po sa west of Bacnotan, La Union. At mamayang hapon naman po ito na yung paglabas ng Bagyong Ramil sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang magiging lokasyon po ng Bagyong Ramil ay 800 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. At yan ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Tulad ho ng aking sinabi, kapag ka nakalabas na ng PAR ang Bagyong Ramil, ay magkakaroon po siya ng tinatawag na intensification or yung mabilisang paglakas ng hangin. Napansin nyo naman, tropical storm siya sa Philippine landmass natin at nung lumabas ng PAR, naging isang ganap po siya na severe tropical storm at magiging typhoon category. Ayun, naka-typhoon category ho siya. Pero good news, dahil nasa labas naman na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Medyo malayo na rin yung hangin niya at hindi na masyadong makakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Magkagayon man, ibinaba na ho hanggang signal number 1 na lamang ang mga lugar po na apektado ng Bagyong Ramil. Meron pa rin tayo nakataas na signal number 1 o warning signal number 1 dyan po sa may Pangasinan, sa may Tarlac, Zambales. Yung mga lugar na yan ay naririkitan na lamang ng trap or extension po ng hangin ng Bagyong Ramil. So inaasahan din paglabas po ngayong hapon ng Bagyong Ramil ay mawawala na po yung warning signal sa mga lugar na yan. Pero yung heavy rainfall warning natin hindi pa rin po iniaalis hanggang ngayon. Dahil yung hangin po, yung tinatawag din na buntot ng Bagyong Ramil ay patuloy pong nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So mabilis lang naman ito. Please tapusin nyo ho yung video. Meron pa rin tayong inaasahan po na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Zambales, sa may Bataan, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Batangas. Usually yung mga lugar na binanggit ko na yan, yung apektado pa rin ng warning signal number 1. Yung pinaka-trap or extension na lamang ng Bagyong Ramil yung nakakaapekto po dyan. At meron din tayong ina-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro, sa may Palawan, sa may Antique, Cavite, sa may Aurora, Isabela, Bulacan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ifugao Mountain Province, Kalinga, Abra at sa may Apayao. Ngayong araw umaga ho ng Lunes, bandang matanghali, ay possible o posible tayong makaranas pa rin ng medyo magandang panahon. Fair weather pa rin ang ating inaasahan dyan, pero mas lalamang pa rin yung medyo maulap na panahon. At yung mga pag-uulan naman, aasahan ho natin yan bandang hapon at medyo paggabi. Dyan po ang magiging epekto ng trap or extension po ng Bagyong Ramil kahit ito'y lumabas na
ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang tinitignan kasi natin na kahit ang isang bagyo papalabas na ng ating area, yung mga posibleng pag-record, pwede nangyayari ho kasi yan. Kaya hindi talaga natin sinasabi na wala na yung bagyo, wala na yung epekto niya. Dahil kung mapapansin ho ninyo yung pagkilos ng bagyo, eto ho yung paggalaw ng bagyong Ramil, yung pagkilos ho niya kasi pa west northwestward at medyo bumulis ito sa 35 kilometers per hour. Sa ngayon nagme-maintain lang talaga siya sa 65 kilometers per hour na lakas ng hangin, malapit pa rin sa may gitna o sentro at may pagbugsong umaabot sa 85. Kahapon ho ay nasa 95 kilometers per hour yung pagbugso ng kanyang hangin at habang papalabas siya humihina ho po ng humihina. Yung spiral clouds po niya, ito makikita nyo mabuti, yung hangin po na nakapalibot sa pinakamata o pinakasentro ng bagyo, nawawala na. Nagkakaroon na ng development yung tinatawag natin na easterlies. Muling bumabalik yung malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So kung mapapansin nyo, yung weather system din po na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ho ng Luzon ay yung easterlies. Tignan nyo mabuti, yan ho. Yan yung hangin bago po pumasok ang bagyong Ramil. Yan yung dinaanan niya. Pero kung mapapansin nyo rin, ito magandang balita ho. At muli na ho magbabalik yung tinatawag natin na mahinang amihan o yung northeasterly wind flow dyan po sa may extreme northern Luzon. So maapektuhan ng northeasterly wind flow ang ilang bahagi po ng Babuyan Islands, Batanes, yung mga lugar ho na yan. At kung sakasakali man po, posible yung northeasterly wind flow ay makaabot po dito sa may baba. Which is ito naman yung tatawagin natin na southwesterly wind flow. Ngayong araw din po yan ng Lunes. So yung mga weather system na nakakaapekto sa atin hindi na masyadong nagiging banta. Kasi nga po, nung naglaan po lang bagyong Ramil, dyan po sa Central Luzon, ilang bahagi ng Metro Manila, nakaranas tayo ng malalakas na mga pag-uulan. Pero hindi naman ganoon katindi yung mga pinsala o mapaminsala yung grabing ginawa ng bagyong Ramil. Kasi kung titignan ho natin sa ating live weather radar, yung lakas na category niya ay nasa category 2. So ano ba ang category 2? Yun po yung tinatawag natin na tropical storm category. Yung una kasi tropical depression, hindi natin sinasama sa category yung pagiging low pressure area. No? Tignan nyo mabuti, talagang nag-maintain lamang siya sa pagiging tropical storm. Dapat nga ho, masihina pa ito. No? Dahil tumama siya o bumangga siya sa kalupaan po ng Luzon, yung mga area ho dyan. Kaso nga lang, ang nangyayari kasing senaryo nito, tumama nga yung bagyo sa kalupaan ng Central Luzon, North Luzon, wala naman ng mga puno na mga babangga dyan o pipigil sa hangin ng bagyong Ramil para mas humina. Which is nag-maintain lang talaga. Magandang bagay na rin yon dahil kahit papaano hindi siya matinding na minsala. Ang ilang bahagi po ng Visayas, Eastern Visayas, Mindanao, yan ho yung mga lugar ngayon na iniiwasan ng bagyo. Pag meron ho kasi tayong o nasa season na tayo ng amihan, madalas ho kasi yung mga bagyo nanggagaling po sa may bandang silangan. Tulad ng aking update, no? Banta ng susunod na bagyo, titignan natin pagkatapos ng bagyong Ramil. So sa ngayon, kung makikita ho ninyo, meron tayong mga pressure ng hangin na nakikita na nanggagaling po sa may silangan. Kapag nanggagaling sa silangan po ang isang pressure ng hangin o hangin, tinatawag po natin yan na easterlies o yung malinsangang panahon o malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kaya ngayong araw po ng Lunes, may mga chance rin tayo na medyo makaranas ng mga malinsangang panahon. Dulot po yan ng easterlies kasi once ho na makalabas na ng ating par ang bagyong Ramil, mawawala na ho yung epekto niya. Kaya naman yung mga nagsasabi nung mga nakaraan, nakataas daw po ang warning signal number 1 at number 2 sa kanilang mga lugar pero hindi daw po nila maramdaman yung epekto po ng bagyong Ramil. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon dahil hindi nyo naramdaman. Kahit yung sinasabi natin ng warning lead time niya, 36 hours, dyan po sa signal number 1, 24 hours naman sa signal number 2. Yung iba nakaranas, nagkakaroon ho kasi ng rotasyon ang hangin ng bagyo at umiikot yan. Yung pag-ikot ho niya, doon niya nagkakaroon ng impact. Possible ho kasi nung dumating sa lugar ninyo, yung pag-ikot ng hangin, example, nagro-rotate yung hangin, tapos tumama ho sa lugar ninyo, mahina na yung epekto. Yung akala nyo na signal number 1 wala, meron ho.
Yung mga hangin, kakaunting ulan, kino-consider pa rin natin yun na warning signal number 1. Hindi man ganun kalakas kasi hindi naman talaga malakas ang signal number 1 at signal number 2. Ang kinakatakot natin, yung signal number 3 hanggang signal number 5. Sabi naman ng mga kababayan natin, signal number 1 lang daw at number 2 pero grabe ito yung pagbabaha sa mga lugar nila. Yun ho kasi minsan sinasabayan po ng mga thunderstorms. And dapat po mas maunawaan natin na hindi lamang kasi bagyong Ramil na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Ang malaking bahagi ho ng Mindanao, the rest po ng Visayas, ay nakakaranas din ng mga localized thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms po, madalas yan tuwing hapon hanggang sa gabi po nagbibigay ng mga pag-uulan. Minsan yung mga bugsong ulan nararanasan po yan. Kaya nga po meron din tayong pinaka-category sa mga local thunderstorms. Merong katamtaman at merong severe thunderstorm. Yun po yung malabagyo yung nagiging epekto. Alam nyo yung mga thunderstorms, mas nakakatakot pa nga po yan kung ikukumpara natin sa mga bagyo. Ang bagyong Ramil, hindi naman talaga siya actually yung sobrang mapaminsala, ano? Hindi nga ho siya natin nakita na naging severe tropical storm sa loob ng kalupaan natin at kahit po dito, no? Category 1 kita nyo naman. Tropical depression. Yan, tropical depression po, category 1. Kulay blue, kulay green naman ang category 2 natin, yung tropical storm. So, sa kulay pa lamang o yung tinatawag natin na linya ng kanyang area of probability, makikita nyo naman, hindi talaga siya lumakas. Which is good thing po ito, kahit tumama o dumaan noong nakarang araw, yan po sa area ng Visayas ang bagyong Ramil, nakaranas man ng warning signal pero hindi naman po ganon kalakasan. Pero ang sinasabi ko sa inyo, kapag meron po nabuo na panibagong banta ng sama ng panahon, mas mataas yung tsansa na manggaling po ito sa may silangan po ng Visayas or bandang silangan ng Mindanao, kagaya ng pinanggalingan po ng bagyong Ramil. So hindi pa papangalanan yung susunod na bagyo, no? Wag muna nating sabihin. Kasi nga po, stress na naman ang maidudulot sa mga kababayan natin yan. Yung iba kasi, porkit palabas na ang bagyo Ramil, naglalabas na agad sila ng pangalan ng susunod na bagyo. Kaya naman yung mga kababayan natin, nagkakaroon ng panic attack, kinakabahan, na dapat pinapakalma natin, hindi natin tinatakot. Lalo na ho yung mga nakikinig sa akin. Hello po Naita, yung mga elders po dyan, yung mga na senior natin na nakikinig sa akin. Hindi man kayo nagko-comment pero alam ko napapakinggan nyo ho yung update ko. Hindi lang ako basta update dito, no? Real talk update talaga ang ginagawa ko dito. May kasama din hong mga paalala. So tulad na aking sinasabi, no, malinaw na malinaw, na kahit papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ramil, kinakailangan pa rin nating maging updated sa mga possible o posibleng banta ng susunod po na sama ng panahon. Sa ating monitor chart, sa live weather update natin, makikita nyo naman na ang susunod na weather system na makakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon ay yung easterlies, northeasterly wind flow, mahinang amihan. Yan po yung mga possible po na makaapekto. May nagtanong ulit sa akin no nakaraan, naghahanap ng habagat. Bakit daw yung southwest monsoon? Wala. So wala na ho, no? Wala na ho ang habagat at wala rin tayong monsoon break ngayon kasi ang amihan na po ang susunod, no? Yung northeast monsoon. Yan po ang susunod ngayon. Wala na ho yung habagat. Next year pa po yan posibleng maramdaman. So ngayon mga kaibigan, paalala ko yung pangalawa, lain ko sinasabi na dapat ho mag-safety tayo o mag-imbak tayo ng pagkain natin, yung mga go bags. Meron po sa mga LGU, pwede nyo hong i-check at sabihin na nasaan yung mga go bags na kailangan. Kasi tulad nito, hindi lang naman kasi bagyo ang ating minomonitor Hindi naman ito masyadong mapaminsala pero yung lindol na nangyari po sa Cebu, sa Davao, ang dami hong kinitil na sobra talaga. At kaya nga po yung mga ganitong klase, kailangan natin ng mga pagkain, mga go bags, kompleto ho dapat. Kailangan natin yan, yung mga pang ilang araw natin na magagamit para madali hong bitbitin. Lalo na kapag yung mga lugar nyo bahain, prone po sa mga landslide, kailangan ho natin yan. Yung pangatlo ko naman pong paalala sa inyo, yung mga bahay ho natin na nadaanan, no? Yung mga kababayan natin na nadaanan yung mga bahay ng bagyong Ramil, pwede ho ninyong i-double check na ngayon. Mamaya kasi natuklap na o umangat na yung pako o may mga butas na yung mga bubong, pwede na ho nating remedyohan, ayusin pa rin natin. Tuloy ang buhay.
kahit po may bagyong Ramil, mahina lang yan. At alam naman natin ng Panginoon, hindi tayo pababayaan sa ganyang sitwasyon. I-double check nyo yung mga light materials, pwede natin patibayin pa para paghanda na rin sa mga susunod na sama ng panahon na posible pumasok ho sa ating bansa. At huwag kayong mag-alala, no, dahil pagdating naman po ng November ay bababaho yung dami ng bagyo na ating mamamonitor. Kung ngayong October ay 2 hanggang 4 na bagyo at nakakatalon tayo, pagdating ng Nobyembre o November, 1 hanggang 2 bagyo na lamang po ang ating imomonitor. At yung mga bagyo ho na yan ay posibleng manggaling sa may silangan ng ating bansa. Kapag nasa amihan season po kasi tayo or tinatawag din natin na northeast monsoon, ay malimit ho yung mga bagyong pumapasok sa ating bansa dahil yan sa malamig na panahon. At kapag totally nagsimula na ang amihan season, mawawala na rin ang epekto ng easterlies or yung malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So yung hangin na ating mararamdaman at mararanasan at madadama ay yung malalamig na hangin. Ngayon kasi kaya medyo mainit pa yung hangin, no? Ay meron pa rin kasing epekto ng easterlies. So mas maganda na lagi tayong nakamonitor. Yun, tulad na sinasabi ko, lumikas yung mga delikadong lugar dahil po possible pa rin ng mga pag-uulan dahil sa trap or extension po ng hangin ng bagyong Ramil. So eto rin ho yung paalala ko, alam ko yung iba hindi naman nasusunod, pero yung mga nakakaalala lang, pwede natin linisin yung kapaligiran natin, lalo na yung mga dinaanan ng bagyong Ramil. Ang daming mga basura. Actually, ang dami ho talaga. Alam niyo yung mga lugar na binaha, pagkatapos humupa ng baha, nakita nyo puro plastic. So, ang nakikita natin, isa rin sa dahilan na mabilis na pag-angat ng tubig or pagbaha ay yung mga basura. Lalo na dito sa Metro Manila, grabe ho. Ang daming mga basura. So dapat ho, tayo ay maging responsableng mamamayan ng ating bansa. Dito sa Eastern Visayas area at Mindanao, medyo okay ho yung mga lugar dyan. Malilinis ho. Dapat ho ganun ang gawin natin, no? Kasi nga naman sa Luzon, yan nandyan kasi ang sentro. Ang Metro Manila kasi talagang medyo maraming tao. Alam nyo naman, maraming mga bagay, mga basura. Siyempre maraming kumakain sa mga grocery store, sa mga restaurant. So dapat ho ay kahit tayo mismo sarili natin, tulungan natin yung ating mga kababayan para ho maiwasan yung ganyang senaryo. So eto pa, no, lagi kong sinasabi na kapag ganitong klaseng meron tayong banta ng sama ng panahon, kinakailangan ho natin manalangin sa Panginoon. Actually, hindi ko po inaalis yung panalangin ko sa mga sitwasyong ganito na meron tayong pinagdadaanan, hindi lamang sa bagyong Ramil, bagkus sa mga susunod po na posibleng maging banta ng bagyo. May nagtanong sa atin noong nakaraan na sabi, Kuya, wala na bang susunod na bagyo pagkatapos ni bagyong Ramil? Sa ngayon ho ay wala pa naman tayong nakikita, no, na medyo malapit. Zoom out natin yung ating mapa. Kung makikita nyo, wala pa naman tayong nakikita na panibagong sama ng panahon. Actually, itong nakita naman natin na yan, hindi naman na, malayo yan eh. Hindi natin pwedeng i-consider yan. Pero yung malapit po sa ating area of probability or area of responsibility, wala ho. Very clear tayo sa mga susunod na araw, sa mga susunod na week, sa banta ng bagyo. So magiging typhoon free tayo, no, sa mga susunod na mga araw. At yun, gaganda na ang panahon by next week. So mas maganda po, no, itong week na to, itong darating po na week na to, kasi ito na yung bagyong Ramil, lalabas na yan. So magkakaroon na tayo ng magandang panahon. So yun naman yung time para tayo maglaba, mag-asikaso sa ating mga bahay. Yung iba natatakot na magpagawa ng bahay, mag-ayos kasi baka daw lindolin. Alam nyo, andyan lamang yung mga banta ng lindol, banta ng bagyo. Pero kung tayo ay magpapadala sa mga takot, wala hong mangyayari. Hindi ko tayo mabubuhay ng maayos, bagos mabubuhay tayo ng puro takot. Kaya nga ho dito sa aking channel, sa update ko, lagi ho ako nagbibigay ng Bible verse, lalo na ho sa bandang dulo. Kakaunti lang yung nakakaabot, alam ko ho, pero sobrang na-appreciate ko at talagang yun ho, hindi naman para sa akin, para sa ating lahat yan. Yung Bible verse, ako, binabasa ko yun, pinag-aaralan ko, natututo rin ako. At gusto ko rin maibahagi yung sa aking mga solid po na subscriber na lagi hong nakabantay. Yung mga nag-aabang po ng update ko. Nako, nakakahiya po minsan ko ako yung nagkakamali na uutal. Pasensya na ho kayo. Live ko ho kasi ginagawa yung update na ito. At minsan,
yung update ko sa weather na nadagdagan ko pa ng konting kwento. So pasensya na ho kayo. Kailangan ko kasing gawin to para hindi maging boring yung pag-update ko sa lagay ng ating panahon. Tayo naman po yung magkababayan eh. Ano naman tayo, parehas naman tayo Pilipino. So nagkakaunawaan. So bago ko tapusin at mapahabang ating update, no, meron ho akong Bible verse ngayong araw po ng Lunes. Sa Kawikaan chapter 3 verses 5 hanggang 6. Mga kapatid, narito po ang sinasabi. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So amen po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Sino po dito ang nagtitiwala sa Panginoon ng buong puso nila? So alam ko po marami, no, at alam natin na hindi tayo pwedeng kumilos na wala pong guidance ng ating Panginoon, at hindi rin tayo pwedeng magtiwala sa ating sariling karunungan lamang. Bagkos yung karunungan po na meron tayo, hiram lamang natin yan sa Panginoon. So may mga bagay kasi, no, na alam nyo tulad nito, meron pong mga bagyo, meron pong mga lindol. Marami tayong mga kababayan nagkakaroon ng panic attack, nagkakaroon ng depression, nai-stress kasi hindi ho nila alam ang gagawin nila. Pero kung babasahin nyo ho yung binasa natin ngayon sa Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 6, napakalinaw ho ng sinabi at nakakagaan ng loob. Napakalinaw, no? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Minsan ho kasi na naiitsapwera natin ng Panginoon sa pang-araw-araw natin na ginagawa sa ating buhay, which is dapat po sinasanggunin natin lahat ng mga desisyon natin. So paano ba natin gagawin yon? So napakasimple lamang, kinakailangan ho natin kausapin ng ating Panginoon through prayer, sa panalangin. Alam nyo, kahit maigsi lang, walang pagkakasunod-sunod, ipanalangin lamang natin. For example, turuan ko po kayo, yung mga banta ng lindol, bagyo, humingi tayo ng protection sa Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng maayos na matitirahan. Ingatan mo po kami sa banta ng mga lindol at mga sakuna, mga bagyo. Kahit ganun pong kasimple, basta nanggaling ho sa inyong puso, naririnig na po yun ng Panginoon. Actually, kahit sa isip nyo lang, alam ng Panginoon yan, yung galaw ho natin. So, yung iba kasi, natatakot or nahihiyang mag-pray kasi nga makasalanan daw sila. Alam nyo ho, lahat ho tayo makasalanan. Wala hong perpekto, wala pong matuwid. Tanging Panginoon lamang, no? Kaya wag tayong magsasabi na ay hindi ako mag-pray kasi sobra naman ako makasalanan, baka hindi ako pakinggan ng Panginoon. No, hindi po totoo yan. Alam nyo ho ba na the more na lumalapit tayo sa Panginoon, mas matindi yung nangyayari na hindi natin ina-expect. Yung mga panalangin natin, nangyayari yan sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Ang gusto nga po ng ating Panginoon na lumalapit tayo sa Kanya doon sa mga sitwasyon na kailangan natin siya. Pero syempre, hindi lamang yung tipong magiging last choice na natin ng Panginoon para humingi tayo ng tulong. Bagko siya dapat ang i-priority natin sa mga bagay na ating ginagawa, sa mga desisyon natin sa buhay. So dapat ho, sanayin natin na gano'n ang ating ginagawa. Tulad nito, meron tayong nakikitang banta ng Bagyong Romel ngayon at ito'y papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Lunes. So ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil tayo mga hindi naman sobrang naapektuhan, ligtas tayo at maayos pong ating mga tahanan. So, the more na tayo ay lumalapit sa Panginoon, mas nakikilala niya kung sino yung kanyang mga anak. Alam nyo, pag tayo ho ay talagang lumapit sa Panginoon, tayo ho ay talagang magkakaroon ng intimate na relationship sa Kanya. Hindi tayo mangangamba sa mga bagay na ating ginagawa. Kailangan lamang natin, no, na lumapit sa Panginoon, isanggunin natin mga problema, humingi tayo ng tawad, manalangin tayo. So kaibigan, kabayan, kapatid, yan muna yung pinaka-update natin. Nasa unahan po yung lagay ng panahon, no? Yung mga bandang paalala ko naman, nasa bandang pagitna na, at yung ating Bible verse ngayong araw ng Lunes, nandito naman po sa dulo. So yun lamang pong update natin. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.